upon our member of our IMGB1 family, si Sir Ramil Cañano, to lead us for the prayer. Let's bow down our heads and feel the presence of the Lord, and we pray. Lord, we thank you for all the blessings that you are giving to us in our daily lives. Thank you for all the wisdom. Thank you that you are protecting us from any dangers in our day-to-day works, away from our families, for those who left their families in the Philippines to work here abroad. Lord, please guide our speaker in today's webinar. Give him the wisdom so that he could fully deliver the mission of IMG, so that all members and guests will be enlightened and they will decide to prepare for a better future, build for a better solid financial foundation. Lord, please continue to shower your blessings upon us. And we also ask for the forgiveness of our sins. All those things we pray through Lord Jesus Christ. Amen. 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 Thank you very much, Tito Ramil. And now to introduce our speaker, may I call upon our marketing director from Germany, the twin of our speaker, Mr. PJ Cipriaso. Yes, good evening po. So, to introduce our speaker for tonight, he is a professional mechanical engineer by profession, was the past president of PSME WRSA Jeddah chapter, also past president of PSME WRSA Toastmaster Club. He loves collecting vintage cameras and classic watches. He also invests in stocks, mutual funds, and cryptocurrency, and currently a freelance trader after his job as a project manager at Saudi Bin Laden. Currently a marketing director in IMG, like me. But among all, he likes and loves to be called Grady by his 8 apo. So, wag na nating patagalin. So, ang personal advisor ko and dad ko at the same time, si Engineer Napoleon Cipriaso. So, good luck, Dad. Thank you. Thank you again, PJ. And kumusta na lang dyan sa mga apo dyan. And good evening po sa ating lahat. I don't know kung may participant tayo from PH. Mukhang may isa yata. And of course, madaling araw na sa PH. Yung mga participants natin from UK, bandang hapon pa lang sa kanila, like in Germany. Dahil yata, ang sunset yata sa Germany ngayon is 9 p.m. So, hapon pa lang sa kanila. Anyhow, once again, good evening po sa inyong lahat and welcome po sa ating panibagong sesyon tungkol sa mutual funds. Okay, let me share my screen. Click lang po. Okay. Ay, malakas ba ang dating ko? Okay ba? Hello? Nakatulog na yata lahat eh. Yes, MD. Okay. Okay po. Here po. Hello? Okay ba? Malakas ba? Clear na clear. Yes po. Okay, Yes, thank malakas you. po. Thank you. Okay, once again, good evening po sa inyong lahat. And our topic for tonight is Mutual Funds 101. And katanungan po nga natin, why mutual funds? Well, malalaman po natin as we move forward, ito nga po, why invest in mutual funds?
kung ito nga pong government agency natin na SSS ay naglagay ng 3 billion pesos sa mutual funds para po mapalago yung pera natin sa kanila, they invested 3 billion of the investment reserve fund ng SSS ay nilagay nila sa mutual funds. So ito po yon ang tatlong malalaking funds na pinaglagyan nila, yung Philiquity, Sun Life Prosperity Balance Fund, Philippine Stock Index Fund, at meron pa pong siyam na others na kinoconsider nila. So kung yung pong SSS ay minamanage nila ng maayos yung pera natin, bakit hindi na rin tayo gumaya sa kanila na yung ibang pera natin, ipasok na din natin sa mutual funds. Okay po? Para makita naman natin yung sample dito ng Philiquity kung gaano tinaas ng kanilang funds. Okay? Now, before we proceed po sa ating main topic ngayon is let me welcome you to the IMG Virtual School. Ito po, palagi kong sinasabing virtual school dahil dito po natin matututunan yung hindi natin natutunan sa school. So, we are tasked by IMG to educate 30 million families by year 2030. So, who is IMG? IMG po is International Marketing Group. Doon po sa mga first-timer, mga guests natin, para malaman ninyo, it is a financial services company in the financial industry. It assists people who wants to help themselves achieve financial security through financial education by teaching them how to build a solid financial foundation. So, we have established partnership with the biggest companies in the financial industry. May hiwalay po tayong topic para ma-discuss isa-isa yung benefit nito. Although at the end of this presentation, papasadahan po natin saglit. Okay po? Our vision is to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy people are earning. That is bringing the secrets of the wealthy to all. Everyone has the right to become wealthy if they have the right information. Tatandaan po natin palagi at palagi natin inuulit-ulit that if we have the right information, then we would become wealthy. So it's a matter of information. So our mission is to create wealth for families. And ano po, we are given the task to educate 30 million families by 2030 through Global Financial Literacy Campaign. Kaya nga po, ginagawa po natin ito lahat sa amang panig ng mundo na ma-educate lahat as much as possible yung mga Filipino families. At this time po, we have already done with around, as of this morning, 1.8 million families na po ang ating na-educate so that no family would be left behind. Maliwanag po? Okay. But, bago po tayo proceed, ito po ang isang facts po sa buwan natin. Tawag ito yung katotohanan na why do people fail? Bakit nga ba? Because when it comes to securing the future, marami pong tao ang nag-fail. They are hardworking. They are also smart people. There are young, there are old people, and there are professionals, teachers, engineers, doctors, and others, and OFWs. Many end up retiring without enough savings. Ano ba kaya ang reason doon? These people don't set out to fail. They do so because they fail to plan and manage their personal finances. Ano po kaya ang malaking balakid doon? Because they lack financial education. Kaya nga po, tuloy-tuloy itong pag-educate namin sa inyo at sa atin din lahat, kahit yung mga members na huwag natin kalilimutan yung financial education. Okay po, so let's proceed po. So, ito po yung stages of money management. First, we have to make money. Of course, kailangan natin, kaya nga nagtatrabaho. Then we have to save money. And we have to grow the money. And we have to protect the money. In all these stages po, kung kayo ang breadwinner or kayo ang naghahanap ng pera, it is your responsibility to save, to grow, and protect your money. But how would you do that? Okay? So,
You can do that by being your own money manager. Understand how money works so that you know how money will work for you. Pagtrabahuin din natin yung pera natin para dalawa na tayo nagtatrabaho. Okay? Now, let us proceed now. What is an investment? Dito po tayo magsisimula. Okay. Simple definition po ng investment is an asset that is purchased with the expectation that it will generate income or appreciate in the future. Ang definition nga po ni Mr. Robert Kiyosaki nito is that asset is something that you buy and puts money in your pocket. Now, if you bought something that takes money out of your pocket, hindi na po siya asset, magiging liability na siya. Okay po, yun lang po ang simpleng paliwanag niya. Okay? Now, bago po tayo pumunta sa investment, kasama na po itong mutual funds. Okay, meron din dyan iba, stocks, or ano pa man. First, you have to establish your financial goals. Ito po ang pinaka-importante. So, what are your financial goals and when will you need the money? Ito pong dalawang item na importante po ito. Ano po ang target mo at kailan mo kailangan? How much can you afford to invest? Or how much would you plan to invest? Importante din po yan. Then, and last po, what is more important to you? The stability of the investment, na medyo mababa lang ang risk, pero mababa din yung returns, or you want higher returns on investment. Kaya lang, potentially, mataas din yung risk. Okay? Okay, now, we come po to mutual funds. Isa po ito sa mga investment vehicle na pwede nating pasukan at saka may maganda pong benepisyo kung member tayo ng IMG pag pumasok tayo sa mutual funds. If you are scared or takot kayo sa stocks at gusto nyo pa ding mag-invest sa stocks, tulad nga po doon sa previous seminar ko ng about stocks, then you can proceed with mutual funds. Okay po? Okay. The secret of the wealthy is now available to us. Ito nga pong mutual funds. Because mutual fund allows average person to have equal investment opportunity with the wealthy. Mutual fund allows many investors to pool their money. So, a professional money managers invest the pooled money in a diversified portfolio of securities by investing in different companies in the variety of industries or sectors. The stocks. As an investor, you own shares in proportion to your investment, and you receive your proportionate share of any earnings on the investment of the funds. Okay po, mamaya po mapapaliwanag natin yan. Okay, so, as we said nga po, mutual funds is ownership. This is ownership by buying various number of shares in the companies and invested on long term. Tandaan po natin, long term. Hindi po yan yung pangmadalian lang. Para ma-maximize natin, or ma-gain natin yung benefit ng investment, kailangan po long term. Okay po? So, ownership po with these companies in the Philippines, I think how would you like to be an owner of these companies? Siyempre, malalaking company po ito. So, maganda po kung maging partner kayo or owner kayo ng ganitong kumpanya through mutual funds. Okay? O, how mutual fund works? Nasabi po natin kanina, a mutual fund is money pooled from certain numbers of investors, and each fund has a specific mandate or purpose, and a professional fund manager invests the money based on the specific strategy and goal of the fund. Ito po yung quick diagram dito sa kanan. So, tayong mga investors, sama-sama yung pera natin, minamanage nitong fund manager, at sila mag-i-invest dito sa mga securities na to or mga stocks na to. Okay? So, they make sure that it will generate
revenue or returns. Yun po ang trabaho nila. They are professional on that. And then the returns will be returned back to us or passed back to us. So you are as an investor, you can keep your money roll and roll sa loob, or you can take it out from here as you like. Okay? Now, tulad naman po ng mga maraming investment vehicles, ito pong mutual funds ay meron ding advantages. Ito na po sila. At sabi nga natin, there is a professional management. Yung investment natin is diversified. So kahit anumang fluctuation sa market, medyo mamimitigate niya. Liquidity. Ang ibig pong sabihin ng liquidity ay pwede natin itong i-dispatch sa anytime. At meron ka agad bibili niyan sa exchange. Okay po? Then, it has low investment minimums. Few years back po, mga 2 decades ago, medyo malaki po ang kailangan mong puhunan to invest in mutual funds. Say 50 or 100,000. Ngayon po ay pwede na 5,000 at 1,000 nga sa atin. Sa Soldivo or sa Atlam. And ease and convenience. Kasi nga po, lahat na po ngayon is online. At madali na po tayong bumili ng funds at madali rin tayong magdagdag doon ng pondo at madali din tayong mag-withdraw. Lahat po online na. Okay? But aside from the advantages po, ay meron ding disadvantages. Kasi lahat naman po ng investment vehicle, ganun talaga. Wala naman talaga surefire na investment talaga na panay lamang ka. Of course, may mga disadvantages din. So the returns are not guaranteed. Siyempre po, dahil nagpa-fluctuate po ang ekonomiya natin, wala naman pong bansa na ang takbo ng ekonomiya nila is straight line pataas or straight line pababa. Tumatakbo po siya na parang roller coaster, palundag-lundag. Kaya wala pong makakapag-guarantee ng return. So there are risks involved. Meron din pong risk. And fees can reduce your return unless you have zero load benefits. Malalaman po natin mamaya yung zero load benefits. And you can lose money. Yun na nga po, sinasabi natin dahil hindi nga guaranteed yung returns, pag bumaba yung market natin, yung economy natin, of course, bababa din yung value ng natin, ng mutual funds. So, maybe you can lose money. Okay? Pero wag po kayo matatakot dahil we have some way how to mitigate that. So, I just made a quick comparison po ng mutual funds sa UITF. Kasi po ang dalawang ito ay halos similar ang kanilang operation. Kakaiba lang sila in some way. Okay. I hope nandiyan pa ako kayo lahat. Okay, we have 33 participants. Okay. Okay po. The mutual fund is offered by investment companies while UITF is offered by banks. At ito pong mutual fund ay ang nagbebenta mga license is easy license advisors. Habang ang UITF yung mga bank employees lang. And you buy shares of mutual fund in UITF, they call it unit of participation. Just the pricing, they are almost the same by net asset value. Kaya lang yung sa mutual fund per share, of course sa UITF per unit. And the regulators are in the government. The mutual fund is regulated by the SEC, the Securities and Exchange Commission, while the UITF is regulated by the Bangko Sentral. And the governing laws, of course, it's governed by different laws. Mutual fund is governed by Republic Act 2629, which is the Investment Company Act of the Philippines, while UITF is governed by the General Banking Law, the Republic Act 8791. Of course, dapat po talaga may regulating laws yan kasi pera ang pinag-uusapan. Now, about the shareholders' rights, if you buy a mutual fund, you have the rights to the company as a shareholder to the company. Whereas sa UITF po, wala. Kung insured naman ang PDIC, both po ay hindi insured. Dahil investment nga po sila, hindi sa deposit. And
Concerning the tax, mutual funds is non-taxable, whereas UITF, there is a withholding tax. Okay po, yan ang pagkakaiba ng dalawa. So, here are some of the mutual fund companies na partner natin sa ING. Under Lumber Financials po ito. So ito pong mga mutual fund companies ito, pwedeng dito po tayo mag-invest. Yung Philam Asset Management Incorporated or PAMI, we have the Soldivo Funds, we have Atom, we have the Phil Equity, which is PEMI, and the Sun Life Asset Management and the PAMI, the First Metal Asset Management. Okay po? Now, ito po yung sinasabi natin kanina na advantage if you have zero load. Dito po kasi, once you join ING and you become a member, every time mag-upload or bumili kayo ng mutual funds, yung upload fee o tawag na entry fee ay zero. Forever po yon. So dito po, makukuha ninyo yung forever ninyo. Now, ibig pong sabihin yan kasi kung kukuha kayo, bibili kayo ng mutual funds direkta sa Lumber Financials, ay pwede naman po. Kaya nga lang, every time na bibili kayo, may kaltasyon na 3 to 3.5%, depende po sa fund na binili ninyo. Whereas kung nag-join kayo sa ING, wala po yung entry fee na yun. So, yung membership po ninyo sa ING ay po-cover na nun. Okay? Now, here are the types of mutual funds in the Philippines po. Now, I just made a comparison on this table. So, ang una po yung money market funds. This is typically, these funds have the lowest yield and lowest risk. Yan nga. Of course, pag mababa yung kita, mababa rin yung risk. And this is for conservative investor. And this is ideal for capital preservation, ideal for short-term goals, or to park your money or fund your excess funds where you may need within 12 months. So, in 1 year time. So, it's short-term nga sila, 1 year lang. The bond funds po, the purpose of bond or fixed income fund is to provide current income on steady basis. So, money is invested in low-risk assets that generate consistent stream of cash flow. So, ito naman pong bond funds is para sa mga moderately conservative na investor. Okay? It's ideal for saving up for goals that will happen within 12 to 36 months. So, halimbawa, kailangan lang ninyo pang down payment sa bahay or sa car or yung profit plans ninyo in the next year or 3 years. So, pwedeng dito muna ninyo ilagay yung pera ninyo. Okay? So, this is from short to medium term, at least 1 to 3 years. And meron naman po tayong balance funds. Para naman ito doon sa moderately aggressive. Medyo aggressive ka na konti. These funds have a balanced mixture of safety, income, and capital appreciation. Kasi nga po, doon sa balance fund, halos 50-50 po siya. Ang kalahati naka-invest sa stocks and yung kalahati naman ay sa fixed term securities. Okay po? So this is ideal for medium to long-term goals. Halimbawa, yung education or healthcare, education ng mga bata. So it's if you plan to invest it for more than 3 years, yan po ang balance funds. Then we have po yung pang-5 ay yung pang-4 na yung equity funds. Typically po, ito ay doon sa mga aggressive investor. These funds have higher yields than all of the other funds, but the risks are greater too. Siyempre, gano'n lang, the higher the risk, the return, the higher is the risk. So, ideal for long-term goals. So, kalimbawa, sa retirement natin or college education ng mga bata, kung nagsisimula ka pa lang ngayon, so, for investment of more than 5 years, you have to keep it there. Malalaman po natin mamaya bakit kailangan long-term dito sa mga aggressive o sa equity funds. Kasi nga po,
yung market natin, hindi naman diretso ang takbo nun. Talagang may fluctuation yon. So para ma-offset natin yung risk na yon ng fluctuation, ilalagak natin doon ng long term. Okay? So, bago po tayo mag-invest, mutual funds man o stocks, basta't ganito pong nakasalalay sa takbo ng ekonomiya ng bansa natin, ang ating paglalagyan ng pera, ay kailangan po meron kayong strategy. Okay? So, establish an investment plan and maintain your strategy when the market becomes volatile. Yan nga po, dahil ang market natin is parang roller coaster. So, one method po na ginagawa ng mga long-term investor, sinasabi ko po long-term investor, hindi po ito yung mga short-term lang, is money cost averaging. So, money cost averaging, itong quick definition, is a strategy to systematically purchase shares at a constant amount invested in specific time interval to offset investment risk. Ito na po yung isang strategy natin. So, this is a simple illustration po ng money cost averaging. It says time, not timing, is the better ally to build wealth. Okay po? So, quick explanation lang po dito. Kung meron po kayong investment na 100 per month, naglaan kayo ng 100 per month na ibibili niyo ng share, stocks man, or mutual funds. So, sa unang buwan, kung ang price ng share is 100, so isa lang mabibili niyo. Second month, bumaba siya, naging 50, of course, dalawa na mabibili mo. On the third month, naging 25, apat mabibili mo. On the fourth month, naging 20, so 5 na, and so on. Okay? On the 6 months, umabot po siya ng 50, tumaas ng konti, so 2 na. So let us do the math po. Ilan po ang total na nabili nating stocks? 18. Ito po. Multiply natin yung last price niya na 50, so magiging 900 siya yung total value na ng stocks mo in 6 months. Awasin natin yung 600 na nagastos mo or contribution mo. So, you gain 300. Makikita po natin dito sa maliit na diagram sa baba na kahit po bumaba yung price, is kumita pa rin tayo. Ito po ang the beauty of cost averaging. So, ma-offset po natin yung pagbaba ng price. Okay? Okay, next po, dapat maintindihan natin is the rule of money. They call it the rule of 72. Ito pong rule of 72 is sinasabi nga ni Mr. Albert Einstein, this is the compound interest, is the eighth wonder of the world. It's mankind's greatest invention because it is the mightiest force ever unleashed to amass for amassing a wealth. So, ito nga po yung power of 72 na yung number 72 was just calculated based nga po doon sa compound interest para madali po ang computation natin. May nagsasabi ng iba na 71 daw eksakto, may nagsasabi naman na 69, but for the easier calculation, 72 po ang ginagamit natin. So this is how money works. Okay po? So 72 divided by the percentage interest or the return of your money is equal to the number of years it will take for a given fund to double. Okay po? Andiyan pa kayo? I hope so. Okay. Tapos ang sample natin sa baba. Halimbawa, yung bangko nagbibigay ng 1% interest. So, ang tanong, madudubli ba yung pera natin? Of course, madudubli. Kasi 72 divided by 1 equals 72 years. Yun nga lang, we have to wait for 72 years para madubli yung pera natin. So, if at 20 years old, naglagay ka ng 10,000, magiging 20,000 yan pag age mo ng 92. Di ba? By rule of 72.
Kaya maraming nagsasabi, hindi naman madudoble yung pera mo sa bangko. Kasi hindi mo na kasi siya aabutan. Anyhow, okay, here's another case po. What if naghanap tayo ng medyo mataas na investment instrument na medyo mataas yung bigay ng percentage, halimbawa 4%. So, ibig sabihin, your money will double every 18 years. Alright? Assuming at age 29, naglagay ka 100,000, age 47 mo, 200K na yan, at age 65, 400K at 4%. Now, medyo aggressive tayo, and kumuha tayo ng 12%. So money doubles every 6 years by the rule of 72. 72 divided by 12 equals 6. So, again, at age 29, naglagay ka ng 100K. Pag 35 mo, 200K na yan dahil after 6 years. So pag 41, 400K. 47, 800K. At 53, 1.6M. At 59, 3.2M. At pag 65 mo, 6.4M. Tingnan po ninyo yung difference. 6 million po. Hindi malaki nga. So, sabi po natin, people who don't understand how money works, they end up working for money. Kahit lang tayo ng kayo. Kasi hindi natin alam yan eh. Hindi natin pinapagtrabaho yung pera natin. So, people who understand how money works, they let money work for them. Yun nga po. Yun po ang sekreto ng mga mayayaman na dapat malaman din natin at matutunan natin. Okay po? So, meron pa tayo itong quick guide when to invest po in mutual funds or stocks. Okay po. Ito po yung typical na economic cycle. Of course, baba, tataas, then bababa ulit. Yun naman talaga ang economic cycle natin sa buong mundo. So pag mababa po siya rito, at low interest rates dito, it is advisable po na kumuha kayo ng stocks or equity funds or index funds. Okay? Habang tumataas po ang ekonomiya natin, tinatawag yung recovery, it is advisable po na i-invest na lang muna ninyo yung pera niyo sa cash or money market funds or treasury bills or kung ano man po na pwede mong ma-cash kaagad yung pera mo. Kasi po, at this time po, tumataas po yung interest. So, ang low interest, pataas din po yung interest. So, mas maganda po na ipasok nyo lang sa money market funds. Now, pag peak na po yung economy natin, mataas na po ang interest rates dito. So just the same, you keep your cash, money market funds, and treasury bills. Okay? Now, when you see the sign of recession, pababa na ulit tayo, it is best po na ilagay ninyo yung pera ninyo sa government and corporate bonds or bond funds. Kasi nga po, pababa na yung interest. Okay? Until such time po na sumadsad na uli yung economy natin dito, saka uli kayo bumili ng stocks, or equity funds, or index funds. Okay po? Hindi maliwanag. Now, but before po we proceed with all those investment ideas po sa mutual funds, don't forget po yung first level of investment. Palagi po namin itong sinasabi sa IMG na ito po ang pinaka-importante. Okay? Build a solid financial foundation muna. Kasi nga po, like building a house, you must build from the ground up. Malimit po kasi sa atin, ito ang inuuna natin. Ako po, ganun din kasi. Nung nagsimula na akong kumita, dito ako nauna. I just came to realize dito sa IMG na ito pala ang dapat unahin mo. So, kumuha po muna kayo ng healthcare to protect yourself for long-term care mo pag tumanda ka, and kumuha ka din ng life insurance to protect your family. Kasi pag nawala po tayo, ito ang papalit sa atin. Wala. Mahiwalay po tayong mga webinar tungkol po sa dalawang ito.
Ngayon po, dito po sa IMG, meron kaming partner na pwede kayong bigyan itong dalawang ito plus itong investment. Kaya tawag namin 3-in-1. Yun po yung Kaiser. So, may hiwalay din pong seminar tungkol sa Kaiser, doon sa mga baguhan, para malaman po ninyo yung detail. Pero ito po ang talagang way pag-build ng solid financial foundation. Ngayon, kung may mga utang kayo, bayaran ninyo pa utay-utay. At importante din po, meron kayong emergency fund. Kasi nga po, kahit isang katerba ang investment ninyo, ang dami dito, at wala kang emergency fund, at nagkaroon ng emergency sa family nyo, hindi po natin naiwasan yan yung emergency. Kasi nga po, may bagyo, may lindol, may volcanic eruption, may pandemya ngayon, nawala ng trabaho, saan ka kukuha ng pera? So kung wala kang emergency fund, ang tendency mo po, yung investment mo, isusubasta mo. Ibebenta nyo ng palugi. At kung halimbawa may stocks ka o mutual funds ngayon at saka mo ibebenta, pag down po ang market ngayon, mababa po. Hindi mo matatawag na investment yon. Ganon din kung meron kang mga nabiling lupa, mapilitan kang isubasta yon pag wala kang emergency fund. So, napaka-importante po nitong solid financial foundation. Unahin po natin ito sa baba. Okay? So, ito na po yung complete financial plan. Kasi sa buhay po natin, there are two possibilities. What if I die too soon? So, ang solution po is life insurance. Kasi this would replace our income for our family. So, kahit nawala ka na, o tayo, meron tayong maiiwang pera sa family natin. Paano naman if I live too long? Mabait si Lord, pinahaba ang buhay natin. So, kailangan mo naman yung investment and long-term care. Kasi mahal nga po ang mag-alaga ng matanda. So, kailangan po natin itong long-term care. Okay? So, ito na po yung complete financial plan. Unahin natin healthcare, life insurance, and yung emergency fund. Alright? So, ito na po tayo. What IMG can offer to you. So, IMG offers you a new world of possibilities. Because meron po tayong concept sa financial industry that will assist you to build solid financial foundation. So, ito po ang mga privileges being a member of IMG. You get educated on all aspects of personal finance. You have access to hundreds of financial products and services. And you receive training and support to manage your money. Ito nga po, kaya may regular tayong webinar para masuportahan kayo. Paulit-ulit po namin sinasabi ito at mga speakers natin paulit-ulit na ginagawa din yung mga membership orientation, yung mga fast track, saka yung sa stocks, investment, sa insurance, sa Kaiser, para nga po ma-educate tayo lahat. At parang ma-retain sa isip natin yung education na yan. Okay? So, in IMG, you can learn and earn in the financial industry. Okay? O, yun nga po, ang sinasabi natin kanina, that IMG is a one-stop shop. Being you as a member, you have the access to all these financial and services companies in the insurance industry, sa investment, sa real estate, general insurance, saka mga allied services po. So, hindi ko na rin po paliliwanag ang isa-isa ang mga benefits ng mga ito at meron po tayong hiwalay din na seminar tungkol dito. But then, imagine po, sa one-time membership fee ninyo, you have the access to all these financial services. Sulit na sulit po yung membership fee ninyo. Pati nga po dito, itong mutual fund natin is under dito sa Lumber. Ito po lahat. Ito ang sinasabi natin na zero load tayo. And if you are interested to trade in stocks, ito po, mayroon tayong MyTrade under Abacus Securities. At pwede po kayong direktang bumili ng stocks dito kung ayaw ninyo ng mutual funds or kung gusto din ninyong mag-try ng stocks. At may hiwalay din po tayong seminar sa stocks. Okay?
Right? So, to summarize it po, control your future. Pinaka-importante po to. The future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Kaya nga dito sa IMG, it's the do it yourself, DIY. Uso-uso na ngayon yung DIY. Pag-book mo ng airline ticket, pag-book mo ng hotel, kung magka-travel ka, lahat na lang online and you do it yourself. And in IMG, you do it yourself also to decide on your insurance or your investment. Okay po? So, be your own money manager. Understand how money works and make money work for you. Okay? So, financial independence is not a dream. Ito po palagi natin sinasabi. It is a decision. So, decide na kayo ngayon. The time to act is now. I have this one favorite proverb, Chinese proverb, that they say, the best time to plant a tree was 20 years ago. And the second best time is now. Ito nga po, na-miss ko nga ito eh. So, ngayon na po, huwag bukas. So join IMG and join the B1 team because blessing and opportunity never end. Okay po, happy investing and start planting. Magandang gabi po sa inyong lahat. Any question po? Hello, nandiyan pa kayo? Hello? Natulog na yata lahat. Mukhang napagod paghapon. Congratulations. Mukhang napagod na lahat. Nandito pa, sir. Oo nga, pero may mga baguhan na tayo. Eh, halos natin mga members natin eh. Meron bang mga baguhan? Baka may tanong? May invite kayo? May mga shout out ninyo yung inyong mga invited kung mayroong bago. Yung mga invite ko, hindi na naman nag-attend. Sada. Okay lang yun. Next time mag-attend din sila. Si Kong pala, si MDPJ, na-convince ko siya, baka mag-join din sa Toastmaster. Talaga? Oh, great. Sige. Sabi ko, pero tingnan niya daw dahil medyo Yung nag-aanda siya ng kanyang naturalization, kaya medyo busy siya sa Germany. At andito siya eh. Okay, any question? Kahit po doon sa mga datihan, baka may doubt pa kayo. At Tito Joey, yung REIT nag-open na, yung Ayala. Nag-invest ka na? May konti, alam mo na, wala pa akong income ngayon. Yun lang, nag-profit take ako sa stocks ko, di ba yung Merrimart? At least kumita ako nun, na biglang tumaas. I-transfer mo doon para at least meron tayong experience. You know, wala pa tayong record ng REIT sa Philippines. So first time ito, so talagang medyo risky ng konti talaga. At konti lang naman nilagay ko nga yung konting profit take ko sa stock na wala nga naman akong available funds. Let us see how, kasi later on baka may mga pumasok na bagong company na pumasok na ang REIT like mga utilities, mga tollways, mga power companies. Medyo maganda po yon sa utilities para sa akin lang. So, pero ngayon kasi ang TIP kasi is yun, real estate. At the moment, yung Ayala, yung mga rental nila. So ang susunod is Double Dragon. Yun, Double Dragon. So, kailan ba ang last ng REIT? Sa August yun na MD, di ba? August 4 ata ang effective no? Yeah, magsisimula natin. Meron kasi ako sa BDO sa Europe, yung European Developed Markets, REIT din yon. Hindi, parang fund yun sa BDO, pero naka-invest sa target fund nila na REIT sa Europe. Ibig sabihin second investment yun para mutual fund. Pero ito, direct tayo doon sa company
na nag-initiate nito. This is the first time in the Philippines. And siyempre, katulad ng ibang investment din, ay dalawa din ang kitaan natin diyan. Yung dinideclare nilang risk at yung possibility na yung asset ay mag-appreciate. Pero more or less, ang hinahabol natin dito is yung regular payout. Ibig sabihin, kung nag-declare sila na every quarter ang bayaran, so every quarter mayroon tayong marireceive. And it will be a little more than the band rate. Siyempre, kasi nga, ang mga ilalagay natin dito ay yung mga property na ng mga company na ito na kumikita na. Ibig sabihin, hindi ito yung ginawa na lang yung building at ilalagay doon. Ang lahat ng nilagay doon is premier property that are now realizing rental income. At sa rental income na yon, yun yung i-distribute din sa atin ng mga shareholders. Alright. May tanong yata si Ronan from UK. May tanong po. Ano yan? Mr. Ronan, can you unmute yourself? Hello, magandang gabi po, Sir Nap. Yeah. May tanong ko lang po kasi ang stock market is volatile. It goes up and down. Does it mean to say ang percentage ng anong tawag nila? Percentage rate nila is up and down din when it comes to returns? Yeah. Lahat naman po, worldwide. Lahat po, ganun talaga, kahit yung Dow, tinitingnan ko palagi yung Dow Index, ganun po talaga, kahit lahat po ng market, talagang halos iisa ang galaw. Nagkakaiba lang, nagkakatalo lang yung percentage ng movement ng pagtaas o pagbaba, depende sa local economy. Now, sa analysis ng mga kuha natin sa Pilipinas, tulad ni Mr. Rex Mendoza, sa Coal Finance, o kahit sa BDO Nomura, yung analysis, mga analyst nila, medyo resilient tayo ng konti compared to other countries. Okay. Okay. Pero po, just the same, down pa rin po tayo. Bababa. Okay. So ibig sabihin nasa ang yung ano natin nasa red tayo, hindi tayo sa green. Masasabi natin yes, nasa ganun tayo, nasa red zone. Lahat naman po, buong mundo. Okay. Pag red, lose ka na ba ng money niyan? Kung naka-invest ka before? Kasi down ngayon ang economy, are you losing money now? My portfolio now is, nung peak po, nung March, umabot ng 30 to 35% yung down ng portfolio ko sa stocks. Now, nasa 18 po. Of course, paper loss po yun. Take note, ha? It's a paper loss. But kung i-dispatch ako yung stocks ko ngayon, ay lugi ako ng 18%. Okay. In other words, as long as you let it retain, you can only lose by paper but not necessarily by real money. It's a paper loss nga. Sa papel lang yun. Pero kung kailangan mo na yung pera at wala kang yung sabi natin, emergency fund, mapipilitan ka i-dispatch sa yung stock mo na palugi. Okay. Understand po. Thank you very much. Yes. Yes. Proceed. Magandang gabi, Idol Nap. Hello. Magandang gabi, Idol Nap. Yes. Good evening, Hernan. Kuyang, kanina ang ganda ng introduction nyo. Nasa stock market pala kayo. Ag-invest pala kayo sa stock. Tapos sa mutual fund at may cryptocurrency kayo. Maraming nagsasabi na ang mutual fund daw ay for at ang cryptocurrency is the most millennial form of investing. Kasi pag nakita natin sa ating mga Facebook timeline, halos na-flood siya ng mga cryptocurrency. Ang po kasi masyadong hit na hit po ngayon kasi yung cryptocurrency. Although dito po sa ING, hindi natin i-encourage yun.
Kanya-kanya pong diskarte yan. Ngayon po, ang ginawa ko lang approach naman sa cryptocurrency, direct buying lang po ako sa coin.ph lang ako. Hindi po ako nag-invest doon sa mga platform na makikita natin online kasi po naka-leverage yun ang investment doon. So, hindi ko na po papaliwanag yung details noon, but then, ang ginawa ko lang po sa coin.ph, yung laman ng peso wallet ko, pag gusto kong pumasok ng Bitcoin, i-convert ko sa Bitcoin or Ethereum or Ripple, depende sa gusto ko. Then pag tumaas ang value ng either doon sa cryptocurrency na yan, ibabalik ko sa peso wallet ko. So, yung difference ko, doon ako kumikita. Gano'n lang po kasimple ang ginagawa ko. So, direct lang po, 1:1, hindi po naka-leverage. Okay, Kuyang. Sa panahon ngayon, Kuyang, masyadong mababa ngayon yung interest rates. So, ang maaring pasukan na mutual fund ay ang stock, equity fund, tsaka index funds. Magandang tanong yan dahil kanina pinakita ko doon sa graph natin, nasa pababa, pero hindi pa natin alam kung saan yung bottom ng recession. Pababa tayo. So, pwede ka lang magsimula din sa stocks. Sa equity funds. Now, nobody knows po kung kailan itong bottom eh. Walang kahit sinong mga magagaling na analyst worldwide, hindi alam. Dahil kung sinong nakakaalam noon, ay yun ang makaka-jackpot. So, nevertheless, dahil pababa po ngayon, mababa ngayon yung stocks natin, pwede ka na rin po magsimulang bumili ng mga equity funds. Kailangan, halimbawa, mag-bottom up ang economy natin by the end of the year. So, bababa pa ng konti yun, medyo lulugi ka lang ng konti. Medyo malulugi ka lang ng konti sa papel, paper loss. Then, pag next year or after 18 months, hindi naman po tatagal itong pandemya to, hindi naman po tatagal na nasa ilalim palagi ang ekonomiya. Tataas at tataas din po yon. So, ang ibig kong sabihin, kung long term naman ang plano natin, kaya palaging sinasabi natin long term, 5 years o 10 years mo bago gamitin yung pera mo, pwede ka na magsimula ng equity funds. Kaya nga sinasabi natin, you must have your investment plan. Pero kung kailangan mo yung pera mo next year, ay huwag mong ipasok sa equity fund. Pasok mo lang sa money market fund. Meron po tayo dyan. Sa Lambert, meron po sila. Sa Atlam, sa Atlam Lambert Financial. So, yun nga po. Ano po ang plano ninyo sa pera ninyo? Muna. Kung long term po, you need it after 5 or 10 years, you can start with equity funds. Okay po? So, wala pang, mahirap pala yung analysis ng pagbagsak, ano? Wala pang Nobody. Marami ka lang mababasa, mga prediction din, kinabukasan, iba na naman. Doon siyempre. Kinabantayan ko po lahat yan, everyday. Sa kanila. Okay? Pero yung pag-akyat ko yan, meron bang nakaka-force doon? Kung yung pagbaba, mahirap ka, di ba? Yung pag-akyat naman. Ganun din. Ganun din. Yung pag-akyat, mahirap din hulaan yan eh. Okay. May mga indicators po. May mga indicators na pwede mong basihan. Doon po sa stocks presentation ko, meron po ako mga sample doon ng mga indicators na ginagamit ko. Kasi iba-iba naman po ang stocks, iba-iba ang behavior. Di ba ngayon? May mga stocks ngayon na kumikita. May mga stocks na talagang bagsak. Anong mga stocks ang kumikita ngayon? Yung Latondemia, kumikita dahil silang gumagawa ng alcohol. Yung mga basic food, mga essential, yung stocks sila, kumikita rin. So, telecommunication po, telcos, PLDT, Globe, kahit yung ang bagong dito, although hindi gaano pa yung dito, but then PLDT and Globe, positive po ngayong lahat. So, depende po kasi sa sektor na naapektuhan itong pandemya. Kasi
kahit po may pandemya, may sektor na kumikita. Yung banking hindi gaano, real estate hindi gaano, properties. But then, Ayala Land, medyo maganda. Kahit nga ganito, tuloy-tuloy pa din yung kupa sa kanila, kaya medyo maganda pa rin ang stocks nila. So, depende po kasi. Ngayon, kung bibili kayo ng mutual funds, pipiliin din ninyo kung saan stocks naka-invest yun. Yung mutual fund na yan. Okay po. May tanong dito si Mr. Marlon. Ito muna sa box. Tanong ko muna si Mr. Marlon. Marlon Bautista. Yung REITs po ba ay ino-offer din ng mutual fund partner companies natin? Magandang tanong to. Hindi po. Hindi po ino-offer. Although, kung subscriber ka na ng MyTrade, padadalhan ka nila ng offer. Tulad ko po, then meron akong account sa MyTrade. Pinadala nila ako ng offer, kaya bumili na ako. Ibig sabihin, nagpa-reserve na ako. Hindi pa naman nabibili. So, hindi po direktang pa natin. Hindi po ito mutual fund, yung REIT. Investment Trust Fund po ito. Parang real estate investment trust. So, similar po ito sa Kwan. Actually, mas similar ito sa stocks, ang REIT. First time nga po ito sa Pilipinas, kahit nga ako, nagbabasa rin muna ako, hindi ko pa din alam. But then mukhang promising naman, at si CEO Joey ang nag-encourage din sa akin, mga 3 months ago, sinabihan niya ako, o Tito, maghanda ka ng pera, lahat papas na REIT. So, Tito Nap, good evening po. Yes. So, ibig sabihin niyo po, i-offer din yung REITs doon sa PSEI natin? Oo, iti-trade din yan sa Philippine Stock Exchange. So may sarili din po siyang stock name. Okay. Pwede kang bumili na later on. Direkta. Aywan natin kung kukunin niya ng... Kasi kung meron ka ng MyTrade account, nandun na siya. Yung sa Ayala po. Yung sa Ayala pa lang. Oo. Silang nauna yung Ayala REIT. Kaya tawag nila REIT. Okay. Which is yung lalabas po sa next month, August. Correct. Okay. August 7 ang listings nila. So ang reservation hanggang July 20. Then sa Monday na ngayon, kaya na makapag-reserve ka na kung meron ka. Okay. Thank you po. Okay. Salamat. Okay, welcome. Salamat. Sino pa? Kanina sino pang may tanong? Kuyang, may tanong pa ako. Okay, Herman. Paano nakakatulong si fund manager sa pagpapalago ng pera natin kung hindi niya kayang i-analyze yung ups and downs? Magandang tanong po yan. Yung fund managers po natin, kahit mga experts na yon, hindi nila mapipinpoint, mapipinpoint yung eksakto. But then they have some forecast na accepted naman ng lahat sa financial industry. Then they work on certain percentage ng forecast nila na ito malapit sa katotohanan, ika nga. Wala po talagang makaka-pinpoint yan dahil kung ako alam ko kung saan pupunta ang takbo ng stocks, ay hindi na ako magsasayang ng oras dito. Wala po talaga. But they have some forecast which is closer sa katotohanan. Kaya nga po, ang ginagawa nila, halimbawa medyo, may kunting sablay yung forecast nila, naka-diversify naman po yung ating fund. Kaya kung titingnan ninyo yung prospectus ng fund na pinasukan ninyo, makikita mo kung paano binabalance ng fund manager yung paglalagyan ng pera natin. Hindi po yan nakalagay sa isang stock lang at hindi po yun nakalagay sa isang sektor lang ng stock market. Naka-distribute po yun to make sure na kung doon sa isang sektor, pababa, marirecover niya yung kita dito sa isa. Okay. Bale, parang sinasabi nyo na ang different type of mutual fund have different fund managers. Yeah. At ang mga fund manager na to
have the same, equally the same sa risk profile ng bawat mutual fund? Ay, hindi ko makuha kung anong ibig mong sabihin. But then halimbawa po, tulad ng Philam Asset Management. Isa yan sa mga fund managers po. At marami silang fund na minamanage. So yung Philam Asset Management, your FAMI, they have a group of professional fund managers sa loob ng FAMI. At bawat isa doon sa taong yun, may kanya-kanyang specialization. Halimbawa, ako, fund manager ako. Ang specialization ko sa industrial sector. So kasama doon yung communication, kasama doon yung construction, saka kung ano-ano pang mga factories. So, ako mismo, ang pag-aaralan ko yun, din ako ang gagawa ng analysis ko. Kung yung isa namang fund manager sa financial sector siya, ikinocombine nila yung kanilang knowledge. Then they come up with a consensus. Ito ang kwan natin doon. Based dito sa projection namin, ito ang magandang pasukan ngayon. So, they come up with a certain proportion na halimbawa, okay, 10% lang muna tayo sa transportation dahil bagsak ngayon ng tourism. Lagay tayo ng say 15% dito sa consumers dahil ito basic commodities, kailangan ito. Parang ganon, ina-analyze na isa-isa. Then, they want to make sure na yung fund natin ay kikita pa rin kahit ngayong pandemya. Okay. Last na lang, Kuya. Meron bang mga blacklisted na mutual fund companies sa Pilipinas? Blacklisted? Different fund manager also. Aywan ko kung meron niya. Sa tingin ko sa website ng SEC, meron ka makikita doon, but I have not tried looking at it. Okay. Yan lang. Kasi open naman yan sa SEC. Open to the public naman yung document na yan. So maybe you can try searching sa SEC. Ang alam ko kasi dyan, may mga fund noon na ibinenta na at nabago na yung pangalan. Halimbawa, yung marami nga dyan yung nabili ng Atram na ibang funds, sila na ang nag-manage na binili nila sa iba. Parang ganun. But I think you can try searching with the SEC website kung may ganun. Okay, Kuya. Maraming salamat. Welcome. Yes, sino pang may tanong? Yes. Sino pang may tanong? Wala na itong participant natin sa Pilipinas. Mukhang natulog na. Wala na yatang tanong. CEO Joey. CEO Martes. Pagod yata si CEO. Kung wala nang tanong, edi siyempre, pwede na tayong magpaalam. Wala na bang mga tanong? Yun na nga eh. Maghapon kayo. Walang tanong, edi answer na lang ang ibigay ninyo. Kasi nga, ako rin, yung sa Middle East Regional Conference namin sa PSME nung umaga, nakatutok din ako dun. Okay, so wala na ba? Sir, isa na lang. Oh, Yes. Go ahead, Mr. Roy. Roy, 10 o'clock pa tayo, 9:14 pa lang. Oh, meron Sir, pa yung 45 minutes. yung sa slides mo na yung merong from low tapos tataas siya. Economic cycle, when to invest. Yung wave niya. Kung halimbawa mababa tapos tumaas, yung sinasabi mong lilipat ka from yung picture niya na dahil lang nawala yung picture ko. Yung sa slides. Napin ko muna sandali, sir. Ito ba? Yung when to invest, yung merong wave, sir, na when to invest. Ito. Yan. Kung halimbawa kung mababa, di ang sabi doon ka
doon ka mag-invest sa equity funds or stock. Tapos pag tumaas na siya, doon ka sa money market funds at saka T-bills. So, ibig sabihin, ikaw ang mag-ano nito, i-ano mo sa kung anong company, doon mo ipapasok o Oo, ikaw. ikaw na ang bahala dito? Ito, Yung when pera to mo. invest, sa'yo ito, hindi ito, ikaw ang magdi-decide. Halimbawa, Maghahanap ka ng ano, kung sinong fund Yun. fund maghahanap manager. ka ng mutual fund ka. Halimbawa ngayon, example ngayon ha, nasa recession tayo ngayon, alam natin yan, buong mundo. So, hindi natin alam kung nasaan tayong point ng recession ngayon. So, posibleng dito pa lang tayo kasi nagsimula yung recession sometime in February. So, hindi natin alam itong sagad. So, ngayon, pababa pa tayo. Kung ngayon ka pa lang magsisimula, okay lang yung mga meron na, tulad ko, may existing na ako. You can start with bond funds muna. Lalo na kung medyo matatakotin ka o hindi mo pa kabisado yung galaw ng stocks, dito ka muna sa bond fund. Okay, pag bumaba na siya dito, pwede ka na rin bumili ng equity funds. Okay? Simple lang po itong diagram na ito. Yung very basic po ito. But kasi halimbawa katulad sa amin bago pa. So kung mag-umpisa na kami ngayon, so pag halimbawa pag-abot ng after 5 months, kung maintain yung hulog namin na 2,000 per month, halimbawa, so pag-abot ng December, yung pira namin halimbawa 10,000 na dahil 2,000 per month. So kami nang bala kukuha kami ng halimbawa 5,000, gano'n, para ilipat sa magwi-withdraw kayo magwi-withdraw. Oo, yung so yung ibig sabihin yung buong pera mo, yun ang ililipat mo sa ibang fund manager. Depende po ngayon sa plano ninyo kasi kung halimbawa lang naman ang plano ninyo short term lang na i-invest ninyo for less than 1 year, doon na kayo sa money market fund. Kasi dito sa money market funds, kahit papaano, yung interest dito is... Pwede ilipat yung pera mo. Ganon, kung gusto mo. Oo, pwede mong ilipat kung gusto mo. O pwede mong dagdagan. O pwede mong hayaan na lang muna yung doon at bumili ka ng iba. Tulad ng ginagawa ko. Yung dati pa, hayaan mo na lang muna yun para... Kasi kumikita na yun eh. Although, ang sinasabi dito, kasi itong bond fund, kahit naman nandito, kikita pa rin yan. Dahil ito, yung bond fund is halos fixed ang interest nito, ang kita. Halos. Ngayon, pagbaba dito, may iba ka pang pera, imbis na idagdag mo doon sa bond fund, try ka na ng equity funds. Panibagong pera ito. Okay. Para, ang point dito, ganito. Para hindi mapiktuhan yung... Hayaan mo ito, dahil ito, parang napipreserve lang yung pera mo na hindi gaano siyang nagpa-fluctuate. Kasi pwedeng ito ang gamitin mo emergency fund mo. In case na kailangan mo yung pera, i-dispatch mo itong bond fund mo. Huwag yung equity fund dahil kung pababa yung price, lugi ka kung i-dispatch mo. So, ang advice dito, i-spread mo yung iyong investment. O kung doon sa bond fund, lagay ka ng 5,000, 5,000, then after 5 months, mihiwalay kang pera ulit. Kumita ka ng, nabigyan ka ng bonus, pwede ka namang mag-try dito sa equity funds. Kasi, who knows, after 5 months, andito na tayo sa baba nitong recession. So, maganda nang pumasok ng equity funds or sa stocks. Okay, thank you, sir. Okay, no problem. Welcome. Pero kung may tanong kayo, post lang kayo ng tanong sa kung sino nag-invite sa inyo at pwede natin kayong alalayan. At mag-join na kayo sa IMG. At marami pa kayong matututunan, hindi lang ito. Okay. Yes, sir.
Okay, join na kayo. Kung sino nag-invite sa'yo, punta kayo muna. Member ka na ba, Tito Roy? Yes, sir. Member ka na, Roy? Member ka Yes, na. sir. Okay, Yes, sir. ganito, Tito Roy, para hindi na tayo mahirapan no. So kapag natapos mo na yung iyong first level of investment, meron ka ng Kaiser. So ang healthcare mo, Kaiser ang inaano ko ngayon. Mga next month siguro. Meron ka na din insurance kahit na konti. So kung gusto mong dagdagan pa yung insurance mo, pwede namang dagdagan. Ngayon sabi natin, yung extra mong money, kinakailangan ngayon, ipunin na natin for correct investment. Sabi natin, i-invest natin yan sa mutual fund para hindi ka na maghanap ng kapartner sa negosyo kasi baka mamaya, pag uwi mo, may makausap ka doon na sasabihin sa'yo, magnegosyo na lang tayo, bigay ka ng capital. So wag ka na pauto sa ganon kasi naranasan na natin yan. So sabi natin, mayroon pa palang ibang opportunity. Lagay natin sa mutual fund. Pero kapag ikaw nag-invest sa mutual fund, kailangan sigurado ka para saan ba yun? Ano ba yung dahilan kung bakit ka nag-i-invest doon? Para ba yan sa iyong retirement? No, retirement mo kailan? So kung ang retirement mo for example ay 5 taon pa o 10 taon pa, ibig sabihin long term yan. Pag long term, pwede kang lumaban nung mataas na rate. Kasi long term naman Ang investment kasi sa mutual fund, which is investment sa stocks, pagka long term, pwede tayong lumaban din ng risk. Bakit? Kasi matagal pa naman. So, ibig sabihin, yung mga risk na yan, nawawala yan kapag ka long term ang pinag-uusapan. So, check mo ngayon sa ibang 5,000 na savings ngayon, magkano doon ang para sa long term mo, para sa iyong retirement? Magkano para sa mga bayarin mo na babayaran mo in a short-term period? So, dito sa atin sa IMG, ang tinuturo natin dito ay that tamang pagpaplano. At isa sa pagpaplano is ganito. May pera ako ngayon, may savings ako. Para saan ito? Di ba? Kasi doon magsisimula kung ano yung pipiliin mong investment solution. Kasi problema ito problema. Saan ko kaya i-invest itong 5,000 every month ko? So, sa mutual fund ba, Tito Joey? Oo, sa mutual fund. Pero saan? O wag akong tanungin mo. Yung sarili mo yung tatanungin mo. Sabi ko kasi, doon sa ating presentation, pag short term, band tayo. 3 to 3 years yan, Pero 3% to 4% lang yung ating kikitain dyan. Kapag ka naman nagpapakasal yung anak mo pagkatapos ng 4 na taon, medyo matagal-tagal o kaya 5 taon, medyo matagal-tagal, baka pwedeng ilagay natin sa balance fund yan kasi tutubo ng mga 6 to 8% yung pera natin doon. O kaya naman kapag mas matagal kaysa sa 5 years, dito tayo sa equity kasi mas malaki yung tubo ng pera natin dito pero medyo risky ito for a certain period or very short period. So ikaw ngayon mag-decide. Hindi ako ikaw. O itong 5,000 ko. Yung 2,000 dito para sa aking long term, sa equity ko ilalagay kasi mas malaki yung interest noon. Double my money every 5 years. Ito naman, hindi ko na kailangan at ambisyonin yung malaking tubo kasi gagamitin ko ito. So kailangan hindi lang mabawasan. O wag ganyan ang iyong conversation sa iyong sarili. So sa sarili ka ngayon, di ba? Ang tinuturo natin dito general. Pag nag-invest ka at wala ka namang ka-partner na totoo, di ba? O di magkaroon ka ng safer investment sa mutual fund na lang. O kapag ganito, 3, 1, 2, 3, depende sa iyong plano, yung iyong objective. So, dito sa atin sa IMG, bawat isa may objective. May mga objective. Katulad din ng objective nung mag-invest tayo sa Kaiser. Ano bang objective natin doon? Na pag ako nag-retire, hindi na ako manghihingi sa aking mga anak ng mga pang-check up sa pang-maintenance ko. Kasi nabayaran ko na yon. Hindi na ako mahihiya. Kasi at least I can pay for my own medication. Hindi na ako manghihingi sa mga anak ko. Walang 75 na pili ko. Bawat ginagawa natin dito, may mga reason.
Kaya nga pagka minsan, pag nagtatanong sa akin, Tito, pwede ko bang ma-withdraw ang aking Kaiser? Buang-buang, no? Nasa isip ko lang yun. Buang-buang, hindi nakikinig eh. Sinasabi niyang mayroong objective, di ba? Anong objective mo sa Kaiser? Medication ko to kapag ka ako ay nag-retire na. So hindi mo yun wini-withdraw. Binibili mo ng gamot at pinangbabayad sa hospital. Pero pag sobra-sobra na, edi withdraw mo naman. Di ba? Parang ganyan. Ngayon, gusto mong withdrawin, dito tayo sa mutual fund. At yun ang pinapaliwanag ni Marketing Director Nap kanina pa. Na ito is magandang opportunity. Huwag na tayong pumunta doon sa magtatayo kayong piggery, tatayo kayong bakery, water refilling station kayo, no? Nawala ka naman doon. Lahat ng capital mo yun nakasulat sa tubig kapag water refilling station ang inyong business. Alam mo na kapag ang capital mo nakasulat sa tubig, di ba? Anong ibig sabihin nun? So, yun yung atin para protectionan. So, itong ginagawa natin ngayon na education, protection ito para sa atin. Kasi marami na tayong kasama na ako doon, na walang kinahatungan yung aking mga negosyong pinaglaanan, hindi lamang nung pera, kundi time din, doon sa mga tao na wala namang malasakit, doon sa ating binibigay sa kanila. So, sabi natin, mayroon pa bang ibang ways para na habang nandito tayo, pinapalaki natin yung pera, para kung sakaling malaki na yung capital mo at gusto mo magnegosyo, ikaw na, di you go ahead. At least malugi ka man, ikaw ang nagpalugi noon. Saka you learn lesson. Dito wala ka talagang wala ka talagang laban-laban. Ikaw nagkapital, di ba? Tapos lilugi nila yung kapital mo. Tapos hindi ka pa natuto. Bakit? Kasi sila naman yung nagpatakbo ng iyong negosyo. Kaya wala kang learning. Ang learning mo lang doon, pagsisisi, bakit ba nag-invest ka pa doon sa business na iyon? Hindi mo naman alam kung gaano kagaling ang iyong mga kapartner. Where in fact, kapag nag-invest tayo sa mutual fund, ang kapartner natin dito mga eksperto sa business na kanila, di ba? Pag nag-invest, for example, ang mutual fund sa Vistaland, ang kapartner mo diyan si Senator Manny Villar. Kapag ka nag-invest sila sa SM, ay kapartner mo doon yung mga pamilya C, di ba? Kapag nag-invest sila sa PLDT, si Pangilinan ang kapartner mo dito. So, ang tanong natin nga is that, anong mas maganda? Itong sina Pangilinan, si Villar, saka si mga C ang kapartner mo? O yung kaklase mo dati? Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay ba? Okay, thank you. And well, Thank you very much. baka may mga tanong pa. Go Go ahead. May question pa yata sa UK? May question daw si Tito Ronan. Okay, go ahead, Tito Ronan. Nandiyan ka pa? Wala na, di ko nakikita. Hindi na pa. Si Grace na lang ng question. Grace na lang, Grace. Ano yun? Hindi ko rin po alam. Wala na siya naman sa blue pa. Baka na ano yung internet niya. Okay. Wala siya, nahanap ko eh. Nakuan siya na disconnect. Baka okay. po. Sige, anytime. PJ, may tanong ka, PJ? Or say something. PJ. Wala akong tanong. Sumali ka na sa Toastmaster. Andiyan si DTM Joey mag-guide sa'yo. Oo nga. Tapos ngayon, pagkatapos mo dito, itatransfer kita sa Toastmaster Germany. At least German language naman yung ginagamit dyan. So, matitrain ka na in leadership and communication, lalo pang mahasa yung pagiging German mo. And syempre, ang kailangan natin dito, connection.
Kasi usually ang mga member ng Toastmaster, mga medyo may edad na iyon. At dahil may edad na sila, so marami na silang connection sa community. So if you wanted to have a yung mabilis na connection, sa Toastmaster ka mag-attend. Napakabilis ang mga connection natin dyan sa community. Lalo na kapag nag-volunteer ka. Sige, i-try ko po. Tingnan ko muna po. Sa mga bata, kasi karamihan sa mga member ng Toastmaster, mga senior members yon. Usually, wala naman sila nang inaalala sa buhay, kaya train, coach na lang sila. So usually, ang mga member ng mga, lalo na sa Europe, ang mga member natin dyan ay mga retired na manager, retired na supervisor, retired na CEO. So, kung maging member ka nung Toastmaster at sila yung mga ka-member mo, you will get a lot of benefit. Ibig sabihin, network ang may makukuha mo dito. Sige po. Okay. Okay, may tanong pa? Mukhang napagod na yata maghapon. Napagod na kayo? Maghapon yung webinar ninyo? Ako kaninang umaga. Kanina pa kaming umaga. 8 o'clock pa kami nagsimula eh. Ako naman hanggang lunch kasi yung Middle East Regional Conference namin. Every week yun. Mayroon tayong kwan kanina. Area Director and Division Directors Training. Oo nga eh. Kita ko nga. Wala na po. Para magkakaroon na tayo ng ating closing prayer. Okay. Basta ang atin lang alalahanin na sa ating correct investment ay ang mutual fund nandoon sa taas. Kung mababalikan natin yung ating experience, usually kapag nasa Saudi Arabia tayo, pag nakakuha na tayo ng pera, gusto natin ng investment. Ang problema, nahati lang sa dalawa usually ang investment natin. Real estate, kasi alam natin na yung real estate is tumataas ang value. Pero kung yung real estate na nabili mo, tumataas yung value pero wala namang naipapasok na pera sa iyong bulsa kasi hindi mo naman napaparentahan, hindi din magandang investment yon, kundi additional investment lang. At ang pangalawa, nagpapalaki tayo ng bahay. So habang kayo ay malaki, ang pamilya, malaki ng bahay ninyo. Kaya later on, yung mga anak natin magkakaroon ng sariling pamilya, may iwan na lang tayong mag-asawa doon sa malaking bahay natin. So, expenses iyon, hindi iyon income. At hindi din yun matuturing na investment hanggat hindi mo napaparentahan. Paano mo parentahan yung sarili mong bahay? So, mali iyan na pagpa-prioritize ng investment. At yung susunod na investment natin, yung investment nga sa mga negosyo kung saan nahihikayat tayo ng ating mga kamag-anak na maging kapitalista doon sa mga negosyong nasa isip lang nila. Kung minsan, hindi ka nila sinusulat yon, binibigay lang nila sa iyo ang kanilang nasa isip. And ang pinakahuli, memorial na. So kapag may nakausap kang Pilipino, kung hindi sa bahay niya na malaki, o kaya naman sa mga lupa na malapit doon sa kanila, at doon sa mga negosyo na wala namang ibinalik sa kanila, sigurado may memorial plan yan. Now, sa atin hindi. Yung memorial plan natin, cover na yan doon sa ating Kaiser. Cover na yan kapag may insurance pa tayo, di ba? So, hindi mo na kailangang bayaran ng extra at kumita pa yung mga buhay sa iyong mamamatay ka pa lamang. Di ba? So, hindi na natin dapat yan pinag-uusapan. Ang susunod natin is that pagkatapos ng first level of investment sa Kaiser, papunta na tayo sa second level of investment. Ano po yun? Yun nga, yung paper assets muna. Bakit paper assets? Kasi doon sa paper assets, madali ang liquidation. Paano madali, sir? Diba? Imagine, may 3 milyon ka. Pag binili mo ito ng condominium, napakahirap mo ibenta yung condominium na 3 milyon.
Pero kung gusto mo, dahil investment sabi mo ay real estate, ay di bumili ka ng 3 milyong shares ng Mega World, 3 milyon na investment sa Vistaland. Pag kayong ang kanilang condominium tumaas yung value, yung kanilang shares tumataas din. Pero kapag kailangan mo yung pera, pagka binenta mo yung 3 milyong shares ngayon sa Vistaland, wala pang 3 minuto, may bibili na doon. Mega World, pwede mo nang ibenta kaagad yon. So, mas madili. Real estate din siya, pero dahil nasa market siya, madali nating ibenta. Iyon lang yung advantage noon. At syempre, kung tuloy-tuloy nga yung ating investment, mas maunahan niya yung real estate. Kasi kung 12% per annum compounded annually, that is equivalent to double your money in 5 years, di ba? Doon sa real estate, pwede din. Mangyayari din iyon. Pero generally, kapag may mga ganitong opportunity, mahirap natin sa ibenta. So, bibili ka ng real estate kasi papatubuan mo ito sa pamamagitan ng pagparenta, pero hindi para i-buy and sell kung hindi ka naman talaga laan o kaya naman is trained to do that. Okay? So kung wala na kayong mga tanong, sino pong magko-closing ng ating pagtitipon ngayong gabi? Para kung paanong ginabayan yung ating pag-start, ganun din ang gabayan ng Panginoon yung ating pagko-close. May mga volunteer ba? Sige po, tayo ay manalangin po. Ito, John, go ahead. Okay. So aming Panginoon, nagdaan na naman po ang isang araw na puno ng mga karunungan at kaalaman na aming natutunan sa aming pagtitipon at pag-share ng aming mga opinyon at mga kuro-kuro, Panginoon. Maraming salamat sa aming mga leaders na patuloy na nagtitiyaga na magbahagi ng kanilang mga experience at mga motivation para makapagpatuloy kaming lahat dito sa IMG. Adikain po namin o aming may kapal na patuloy po naming gabayan ng aming mga kababayan na makapag-build ng kanilang sariling solid financial foundation. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat din sa mga biyayang aming natanggap galing po sa inyo at sa pagbadya mo po sa amin sa lahat ng mga sakit, lalo na itong COVID-19, o Panginoon, at sa pag-protect mo sa aming pamilya sa Pilipinas. Panginoon, patuloy po kaming dumadalangin na sa tuwina kami po inyong pagpalain, lalo na ang aming mga leaders na bigyan mo po sila ng karampatang lakas, karunungan at pagpupursige para lalo pa po naming mapalawak ang pagpapatupad ng aming misyong ipalaganap ang pinansyal na edukasyon sa aming mga kababayan saan mang dako ng mundo. Bago po kami magpaalam sa isa't isa, aming poong may kapal, we humbly ask you to be with us as we take rest kasama ang aming mga mahal sa buhay. Pinapanalangin po namin, O Panginoon, to protect us all the times and keep us away from all harms and dangers and from sickness and illnesses, O Lord. This and everything we offer and we pray in the mighty name of Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Maraming salamat po. Amen. Salamat. Tito Nap, maraming salamat. Yeah, once again, maraming salamat po sa lahat ng nag-join sa ating webinar ngayon. At naway nadagdagan na naman yung ating kaalaman at may bago tayong pagpapasokan ng pera, yung REIT. So nasa inyo na po yan. And again, good night po sa inyong lahat and keep safe.